Kasulkuyan natin nakikita ngayon sa inyong mga screens itong mga contributed video. Nandyan si Senator Bongo nga no, na umaalalay kay Pangulong Duterte kanina sa kanyang pagdating. March 28, mag-80 years old na po yung matanda. Alam nyo, kawawa. Kawawa yung walang kanina, kausap ko si General Marbil. And sabi niya sa akin, bilang counsel ni President Duterte, isasama ako doon sa Coster kung dadalhin siya sa Krame. Ngayon, hindi mo kami sinama. Pinawalan kami sumama. And that is his constitutional right to a legal counsel and even an immediate medical assistance. Kaya ang laking paglabag nila. Yun ang sabi sa akin ni General Malbil. Kasi ang kausap ko kanina nung pagdating ko dito. Siya pa nga nagpakilala sa akin kay Ambassador Lacalinaw, yung may hawak ng alleged warrant. Pero tinignan ko, wala namang warrant of arrest yun eh. Document lang. Nakalagay lang ng document that there is an order regarding President Duterte, pero there is no warrant of arrest. What lang, it's just plain document na nakalagay ang pangalan ni former President Duterte at sinasabi doon, age niya, residence niya. So tinanong ko siya nasa ng warrant of arrest, sabi niya nandun. Pero hindi pa naman pinapakita. May mga abogado po siyang kasama. Si former Secretary Miguel Bea, at iba pa, no? So, antayin lang po natin. Importante sa akin dito ngayon, ang Doc Agnes, importante sa amin yung kalusugan ni Pangulong Duterte. 80 years old na po siya. Kailangan talagang bantayan. At yan naman po pinangako ko. Kaya Pangulong Duterte yung tutukan ng kanyang kalusugan, kanyang pagtanda. Hindi ko po nakita ko lang sa video kanina. Hindi pa namin alam. Yun po ang aalamin pa namin ngayon at hanapin namin. And of course, sumusunod naman sa batas ni Pangulong Duterte. He is 80 years old na po. 80 years old na po si Tatay Digong. At ginawa lang niya ang trabaho niya para sa bayan. In-expect na po natin ito. Marami na po kami naririnig ng mga nakaraang araw. Hindi po. Hindi nga ako pinapasok dito eh. Actually, pinagbawalan kami, doktor, kasama ko yung ambulansya, dahil importante nga sa akin yung kalusugan niya. Unahin muna natin ang kalusugan before anything else. Binawid yung pass namin. Hindi kami pinapasok. Hindi kami pinapasok. Hindi kami, yung doktor niya, dala namin yung ambulansya. Anyway, sa mga kababayan ko, mahinahon muna kayo. Hintayin muna natin, alamin muna natin yung katotohanan. Yun ang pong pakiusap ko sa inyong lahat. Siguraduhin muna natin na ligtas at maayos ang kalusugan ng dating Pangulong Duterte. Hindi ko po alam. Hindi namin alam dahil hindi po kami pinapasok. Upon arrival po. Hindi ko kami magkasama. Nagbalikan lang po ako nung overnight lang po ako. Nasa